Good morning mga kapatid. Welcome again sa aking channel, Brother OG po. Sharing na naman po tayo ngayong araw na to mga kapatid. Dito po sa Juan pa rin, sa John. Pero chapter 7 na po tayo. Chapter 7 verse 1 hanggang verse 52 po ang aking sharing ngayong umagang ito, ngayong araw na to. So kagaya ng dati, bago po tayo mag-start, tayo po ay mananalangin. Magsiyuko po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman, Lord, sa umagang ito. Dahil kami makakarinig na naman, Lord. Makakapagbasa, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataong binigay mo na naman ito sa amin. Ikaw po ang may kaloob nito. Ikaw po ang may bigay nito sa amin, O Diyos. Samahan mo po kami, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O Diyos. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome ulit sa aking channel. Doon po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po yung aking mga sharing, aking mga videos at huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang i-share na mga videos, mga sharing na dito tungkol sa Biblia, mag-comment po kayo, huwag nyo rin pong kalimutan. Salamat po. So tayo po ay mag-uumpisa na dito sa Juan chapter 7 verse 1 hanggang 52 po ang aking sharing ngayon. So mga kapatid, John o Juan chapter 7 verse 1 hanggang 52 po. Ito po ang sabi. Pagkatapos nito ay nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga Hudyo o mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Pinapaalis po siya doon, at pinababalik siya sa Judea, mga kapatid. Sabi pa dito, walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Sabi, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa kanya. Sumagot si Jesus, hindi pa ito ang tamang panahon sa inyo'y maaaring kahit anong panahon. Hindi kayo kapopuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapopuotan nila dahil sa paghahayag ng salita ng ating Diyos, dahil sa mga himalang kanyang ginawa, yung pagpapagaling ng mga kapatid, yung mga pag-alis ng mga demonyo, yung mga sinasapian ng bad spirit, at yung mga yung mga patay na kanyang mga binuhay, sa kabila nun, siya pa rin ay kinapuputan ng mga tao. Ngunit sabi dito, ako'y kinapuputan nila sapagkat pinapatotohanan kong pawang masasama ang mga gawa nito. Kaya kayo na lamang ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon. Pagkasabi nito'y nagpaiwan siya sa Galilea. Nagturo si Jesus sa pista ng mga tolda. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Nagtuloy din ang ating Panginoong Kristo. Sabi dito,
hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya'y mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi inililigaw niya, sabi dito, hindi inililigaw niya ang mga tao, sabi ng iba. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagsimula na namang magturo, no? Nagtaka ang mga pinuno ng mga Hudyo at itinanong nila, saan kaya nakakakuha ng karunungan ang taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral, no? Tanong ng mga tao, mga Hudyo, no? Marami nagtatanong. Sabi dito, saan daw nakakakuha ng ganung sabi pa dito, tanong, saan kaya nakakakuha ng karunungan ng taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral, no? Napakatalino po kasi ng ating Panginoon at matindi yung kanyang mga binibitawang pangaral, mga katuruan, mga kapatid, na galing syempre sa kanyang Ama na nasa langit, ano mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin, diba? Amen. Kung talagang nais nino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Malalaman talaga kung totoong ikaw ay mananalig sa ating Diyos, makikinig ng buong puso at kaluluwa, malalaman mo na ang kanyang tinuturo, ang kanyang mga sinasabi ay galing sa Diyos. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. No, ulitin ko lang. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang isipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Kung ngunit, sabi dito, ang taong naghahangad ng maparangalan ang nagsugo sa kanya ay taong tapat at hindi sinungaling. Kung naghahangad ka na mapapurihan ang ating Diyos, ikaw daw ay hindi sinungaling at ikaw ay tapat na tao. Amen. Sabi po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyong ang tumupad nito? Bakit nais ninyong akong patayin? Sabi niya. Sumagot ang mga tao, isa ka lang hangal. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Sabi ganyan. Sumagot si Jesus, isang bagay pa lamang ang ginagawa ko, nagtataka na kayong lahat. Binigay sa inyo ni Moses ang utos tungkol sa pagtutuli kahit na hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno at ginawa ninyo ito kahit araw ng pagpapahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moses, bakit kayo nagagalit sa akin dahil sa nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga, no? Tama, sabi ng ating Panginoon, bakit kayo nagagalit sa akin kapag siya daw ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga? Huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. No, sa nararapat yung dapat na panghatol o paghatol ng bawat isa, hindi yung porke nakita mo lang na ganyan nang husga na kagad, mga kapatid. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, sabing ganyan, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno ng siya na ang Kristo, no? Baka nakilala kasi hindi naman hinuhuli, wala naman sinasabi na iba, no? Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula, subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba'y
talagang kilala ninyo? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ako ba'y talagang kilala ninyo? Kilala mo po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Tinatanong po niya, ako ba'y talagang kilala ninyo? Sabi nun. Ulitin ko lang mga kapatid dito sa verse 28, kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Sabi niya. Hindi ako naparito, sabi niya, dahil sa aking sariling kagustuhan lamang, karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. No? Ulitin ko lang itong verse 28, napakaganda mga kapatid. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba talaga'y kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Sabi dito, karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Naisa na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya. Ang sabi nila, pagparito ng Kristo, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito. Sabi ng mga tao, hindi pa rin naniwala talaga, no? Kala nila kung sino lang ang dumating, ano? Sabi nila, pag dumating kaya ang Kristo, makakagawa kaya ng mas mabuti o makakagawa pa siya ng himala na mas matindi pa raw sa ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. So hindi pa talaga sila naniniwala na yun na ang Kristo, ano? Sabi dito, nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't inutusan nila at sabi dito, nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, makakasama pa kayo. O kaya, sinabi ni Jesus, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Sabi niya, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa lupain ng mga Grego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Nang kanyang sabihin, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko, no? Yun yung sinasabi niya na kapag siya ay bumalik na sa kaharian ng kanyang ama, no? At hindi basta nakakapunta ron ang mga tao, di ba po? Verse 37, mga kapatid, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Ito, maganda to mga kapatid. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang mga kapatid. Sa kahuli-hulihan, pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, mga kapatid. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen, mga kapatid. Amen. Napakaganda po. Ulitin ko lang 38, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay.
at tinukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa na ipakakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Hindi pa napapagkaloob yung espiritong yon, mga kapatid. Pero napakaganda ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dun sa mga taong totoong sumasampalataya, totoong sasampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ng ilang nakarinig sa Kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo. Sabi naman ng iba, ngunit mayroon namang sumagot, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Sabi nila. Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David, di ba? Doon nga po pinanganak. So, marami talagang hindi nakakakilala o ayaw kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Gusto ng ilan ng dakpin siya, ngunit wala na mga has na humuli sa Kanya dahil sa Kanyang mga binibitawang salita na galing sa ating Ama na nasa langit, sa Kanyang Ama na nasa langit, nung gusto na siyang dakpin ng mga tao dahil pinapatotohanan niya, no? Pero gusto pa rin siyang dakpin, gusto pa rin siyang ipapatay, mga kapatid, sa Kanyang mga ginagawa. Sabi pa dito, mga kapatid, sabi pa dito, verse 45 na, mga kapatid, nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at mga pariseyo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot sila, wala po kaming naririnig na nagsasalita ng tulad niya. Sabi nun, no? Doon sa pinadala ng mga punong pari, mga kapatid, no, ng mga pinapahuli siya, pinapadakip, pero wala nga pong hindi nga po siya madakip, at bumalik nga yung mga taong yun at sinabi nga, bakit hindi nyo siya dinala dito? Ang sagot, wala po kami nga narinig na nagsalita ng tulad niya, wala rin silang naririnig na ganung klaseng pananalita, no? Pati ba kayo nilinlang na rin? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong maniniwala sa Kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa Kanya, kaya't sila'y mga sinumpa. Sabi ng mga pari na yun, mga kapatid, ano? Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao ng di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Sabi dito, saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Hindi naman galing sa Galilea, no, nagmula, kundi sa Jerusalem, mga kapatid, ano. Doon siya galing. At ayun ang katapusan po ng dito nga sa chapter 52 na Juan. Chapter 7 verse 1 hanggang 52 po ang aking binasa. Hindi sumampalataya, may pamagat po itong hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid, no? Siya na nga kaya ang Kristo, sabi ng mga tao. Mga bukal na nagbibigay buhay, no? Ang ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang mga salita. Nagtalo-talo ang mga tao tungkol sa Kristo at di paniwalaan ng mga pinuno, no? Hindi talaga pinaniwalaan siya ng mga pinuno. Tapos nagkagulo ang mga tao, maraming tanong-tanong, ano? Hindi ba hindi manggagaling sa Galilea daw, ano, mga kapatid? Tapos pero ang pinapatotoo nga ng ating Panginoong Jesucristo ay yung totoo lamang, pero hindi pa rin naniwala ang mga tao. Pero kagaya pa rin ng dati, mga kapatid, nauulitin ko lang sabihin na mapalad ang mga taong naniniwala, sumasampalataya kahit hindi nakikita ang ating Panginoong Jesucristo.
Amen. Pero tayo pa rin ay buong puso na nagtitiwala at sumasampalataya at umiibig sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Hesukristo na inalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Amen. At dahil ikaw ay sumasampalataya, magbubukal ang kanyang ang tubig, kanyang dugo sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, no, sa ating espiritu, at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Salamat po mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig na naman. Tayo po ay mananalangin ulit. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito, sa aming mga narinig, nabasa, na iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataong binigay mo na naman sa amin upang makapag-aral. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At nagtagumpay ang aming gawain ngayong araw na to, O Diyos. Salamat po, Lord. Lord, lagi mo pong bubuksan ang aming mga puso't isipan upang aming pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ay ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak ito, Lord, sa kailaliman ng aming mga puso, at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Diyos. Dahil ang iyong mga salita ay ang aming sandata. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And I pray, Father God, na hindi lang kami, kundi lahat ng tao ay magbasa, makinig at mag-aral din ng iyong mga salita. At ito rin, Lord, ay ihayag nila sa lahat ng tao. Yan po, bigyan mo po kami ng power, Father God. Lakas ng loob at talino, Father God. Salamat po, Lord. Hahayo kami, magpapatuloy ako. Kahit sa simpleng paraan lang ay mai-share, maihayag ko po ang iyong mabubuting salita, ang iyong mga makapangyarihan salita, O God. Please always, Lord, bless us all and guide us all. 10 ng aming mga presidente sa bawat bansa, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, ang mga totoong pastors and bishops and leaders na totoong naglilingkod sa iyo. Lord, protektahan mo rin sila lahat. Protektahan mo po kami lahat. Huwag mo po kami pabayaan. Oras-oras, O God, samahan mo po kami at laging pagtagumpayin sa inyong pangalan. Salamat sa lahat na blessings pang ipagkakaloob mo po sa lahat ng tao. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, sa pagbigay mo ng pagkain ng biyaya sa mga taong lalo na nangangailangan ng iyong biyaya, O God. Salamat, Lord. Kami lahat ay magiging maayos na, masaya at tagumpay na, mawawala na ang virus na yan in Jesus' name, O God. In Jesus' name, at kami makapamuhay ng mas maayos, mas masaya, mas masagana, at mas tagumpay dahil kasama ka po namin sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli mga kapatid sa inyo. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.